Uy, ilang tulog na lang, magpe-Pebrero na. Marami na ba sa inyo ang nag-order online ng mga delivery para sa mga flowers and chocolates, no? I hope you consider buying local. Para po nakakatulong tayo sa ating mga local producers and local farmers. Dos Compañeras. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Minabuti ko pong ipagpatuloy ang ating topic, no, na nasimulan kahapon patungkol doon sa epekto doon sa naghahabla o kaya inihahabla kung nagkaroon man ng kung isa sa mga partido ay namatay, no? For example, yung naghabla o nagkaso, nagreklamo, o kaya naman ay yung inireklamo or inihabla o kinasuhan. Dos Compañeras. Kung halimbawa po isa sa kanila ay namatay, ano na ang mangyayari sa kaso? Common question ito. Dahil napakarami pong mga questions kagabi, hindi ko lang natapos, ano? Pero ang dami pong questions. Yung lalong-lalo na yung patungkol doon po sa utang. No? Ano po ang mangyayari kapag ka po yung utang sa akin ay hindi po nabayaran tapos namatay na po yung nangutang? O kaya naman ay paano po, attorney? Wala na po ba akong dapat bayaran kung yung nagpautang sa akin ay namatay na, no? Absuelto na ba ako? Wala na ba akong pananagutan? Okay na ba ako? Goods na ba yun? Dos Compañeras. Yan po ang mga common questions, no? Paulit-ulit. Actually, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat ang nagtanong yan. Siguro marami sa inyo may pautang, ano? Sino dyan ang may mga pautang na hindi na babayaran? Yung iba kinamatayan na, yung iba hindi man namatay, ibinaon sa limot. Dos Compañeras. Ay, nakaka-relate yung marami. Inutangan, hindi binayaran, tapos inilibing sa limot ang kanilang pera, hindi na binayaran. Dos Compañeras. Kaya naman, if you have questions po, no, 0919282645, bagaman at hindi ko po lahat na uubos, dadating ang panahon at sasagot at masasagot ko din yan. Siguro hindi yung question ninyo pero mga related na questions o kaya tanong ng iba, no? Pero kapareho ng katanungan ninyo. Ayan. Pwede rin po kayong sumali or magbigay ng inyong tanong sa ating programa sa pamamagitan ng pag-comment sa ating DZRH TV live stream sa YouTube at syempre ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Naka-live po tayo dyan. Gayon din sa DZRH News Facebook page na naka-live din tayo dyan. At syempre bilang comment din sa DZRH TV or DZRH News Television dahil naka-live din po tayo dyan. Dos Compañeras. Okay, so ang tanong po natin ngayon attorney, ano na nga ba ang mangyayari sa kaso ko, no? Dahil nga po, namatay na yung nangutang sa akin, hindi pa po nababayaran. No, may masisingil pa po ba ako? Abay, syempre naman, kung meron pong mga naiwang ari-arian ang namatay, no, dapat po kayong makasingil against kanino? Sa mga tagapagmana niya, hindi po against the estate. Ano yung estate? Yung estate, yun po yung buo ng mga ari-arian na naiwan ng namatay. Dos Compañeras. Kasama po sa estate niya yung kanyang share doon sa conjugal assets or absolute community assets, no? Dahil kapag ang mag-asawa po ay nagbuo ng pamilya, lahat ng mga ari-arian nila, kung wala silang prenuptial agreement, ay pagmamay-ari nilang dalawa at kapag ang isa ay namatay, no? Isa sa kanila ay namatay, hahatiin po ito para i-determine ang kanilang share sa conjugal or absolute community assets and syempre, yun pong kalahati na para doon sa namatay. Plus, kung meron pa siyang mga tinanggap na mana during the marriage, yun po ay kanyang properties and therefore bahagi ng kanyang or bumubuo ng kanyang estate. Kasama din po kung meron din siyang mga pautang. Dos Compañeras. Simply put, no, ang sisingilin niyo po ay estate dahil bago pa magbahaginan ang mga tagapagmana niya, dapat po ay mabayaran muna kayo. Kung magbabahagi po ang mga tagapagmana, dapat po alerto din po kayo kasi nagpapapublish po yan kasi hindi naman po maililipat, no? Ang ownership or not the ownership, ang titulo or registration ng property sa kanyang mga tagapagmana hanggat hindi nasisettle. Ipapapublish po yan
either kahit yan ay extrajudicial or judicial settlement of estate man, requirement po ang publication, and therefore you should participate in the settlement of estate. Dos Compañeras. Okay, paano naman, attorney, no? Ako po ang nakautang No, ayun po yung problema ko, no? Ako po yung paano naman, attorney, no? Ako po yung nakautang, yung pinag-utangan ko po, yung pong creditor, yun po ang namatay. So, hindi ko na po ba siya dapat bayaran? Dos Compañeras. Wala na po akong babayaran Hindi, magbabayad ka pa rin. Bakit? Dahil yun pong pautang niya sa'yo, yun po ay kasama pa rin sa mga ari-arian niya, no? Bahagi yun ng estate, lahat ng mga singilable, no? Yung maaring singilin na pautang ay yun po ay kasama sa kanyang estate, and therefore yun pong kanyang mga tagapagmana ay may karapatan na singilin kayo. Minamana po nila, no? Minamana po nila yung karapatan na makasingil o makarecover mula sa debtors ng namatay. Dos Compañeras. Ayan, so yan po ang ating tinatalakay kaya lang, attorney, civil lang yan Paano kung kriminal, no? Halimbawa po nakapatay. Halimbawa po estafa, bouncing checks, o kaya ay robbery with homicide or murder. Paano po ang mangyayari sa kaso? Dos Compañeras. Yan po ay itutuloy natin sa ating talakayan. Pero magandang gabi po muna, Feli Vel. Magandang gabi sa iyo. Ganyan din Ray Mendoza. Nanonood sa atin. Si Harold Del Rosario. Si Christian Carlo Villarasa. Ganyan din si Daddy Ruel Resio. Magandang gabi sa iyo. At si Christian Villarasa pala. Oo nga pala. Taga Brooks Point sa Palawan. Magandang gabi din po sa iyo, Miss Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong, si Pancho sa Bordo Jr. at marami pang iba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Nanunood din sa atin si Maricel Mercado, gayon din si Maricor Angeles Fel Yalong, at ang bilis ng lakad ng ng messages ninyo. Nanonood din sa atin Erlinda Gonzalez, at syempre nanonood din po sa atin si Maricel Mercado, Frui Vita, gayon din si Miss Roxanne Costo, Jason Abulencia, Romel Cayabyab, Gael Enriquez, si Gael Enriquez, at saka si Kenneth Arevalo. Silang dalawa ay nag-PPA sa akin dahil tinuturo nila kung paano makasali sa ating promo at the same time, or yung bonus question at the same time, tinuturo din nila sa akin kung alin yung mga questions na hindi ko pa nasasagot. So maraming salamat sa aking online PA. Gayun din, magandang gabi sa iyo, Odette Oxales at Mami Belen Rivera, Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii. Alam ko na kung anong ibig sabihin ng thank you very much, or paano sabihin sa Ilocano yung thank you. Diyos te Agnina, diba? Tama ba ako doon? Sa mga Ilocano dyan, si Vivian Minay Gocobero, magandang gabi po, Jean Adriano, gayon din sa Eduardo Narvaez, Ma'am Irene Almodevar, dyan sa Rizal, and syempre Moonbeats, Ramel Mercado dyan sa Guimaras, at si Apolinario Castillo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Syempre nagro-roll ko para sa ating mga loyal listeners na kahit paano may premyo, may promo man o wala, nananatiling loyal sa ating programa. Thank you very much po. Ayan, so yung tungkol doon sa criminal case, no? Paano po, attorney? Namatay na po yung nagkasa sa akin. O paano na po ba? No? Total naman, hindi na mabubuhay yung napatay ko di ba? Dos Compañeras. Ayan, yan po ang tatalakayin natin. And syempre, meron po tayong bonus question. Makinig muna ha. Bawal sumagot ngayon habang hindi pa natatalakay. Pero meron po tayong question na antabayanan. Sasabihin ko na sa inyo yung question para at least maabangan ninyo, no, kung ano yung tamang sagot. No? Huwag mo nang maghuhula hanggat hindi pa nadidiscuss. Ang bonus na question natin, fill in the blank ito. Kung ang akusado ay namatay
blank, arraignment. Ang pananagutan sa parehong civil at kriminal na nag-uugat sa krimen ay nawawala na din. Dos Compañeras. Malalaman po ninyo ang sagot mamaya. Maganda pong malaman ninyo ito dahil syempre kung mayroon kayong mga pangamba, mayroon kayong kakilala na may ganitong concern, at least kahit papaano mabibigyan ninyo ng linaw at maituturo din ninyo na pwede nilang balikan itong ating episode na ito. So magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ako pa rin po si Attorney Rina, dito lang po sa DZRH, Dos Compañeras, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras po dito sa DZRH. At kasama po ninyo, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ano ang epekto ng pagkamatay ng isa sa mga partido sa kaso na pending sa korte. Ayan. Dos Compañeras. Merong humuhula na, sabi ni Ronald Tumbaga na nanonood sa atin dyan sa West Bahak-Bahak, Olongapo City at nanonood sa atin sa Solar Radio na napanalunan sa isang contest. Humuhula na si Ronald. Isa sa mga winners natin last week ito. Magandang gabi din po Emmanuel Talyada dyan sa Alameda, Manila at si Hilaria Pagunuran. Mabalos. Di ba? Diyos mabalos sa Indugabos. Ayan, di ba? Yan. Dos Compañeras. At syempre, yun ay thank you. Parang may God reward you all. Parang ganon. Tsaka yun na rin yung thank you. Tama ba ako, Ma'am Hilaria Pagunuran? Gusto ko kasing matuto ng mga ng mga languages dito sa Pilipinas. Syempre, yun ang priority natin, matutunan ang sariling atin. And they say, nauna na akong matuto sa Bisaya, Cebuano. Daghang salamat kaninyong tanan sa pagtanaw sa Dos Compañeras. And of course, mubalik ta sa atong tulumanan. Syempre, balik tayo sa ating programa patungkol doon sa ating tinatalakay tonight kung ano ang nangyayari sa kaso kapag namatay na ang isa sa mga partido. Totoo nga bang wala na ang kaso kapag namatay na ang isa sa mga partido? Depende po, kapag po namatay ang akusado, ito muna, kapag namatay ang akusado sa criminal at saka sa civil action, depende kung nagkaroon na ba ng arraignment o wala pa, Kung namatay before arraignment, the case, yung criminal case ay madidismiss na po, criminal lamang. Ano ang mangyayari doon sa civil aspect? Kasi mga kaso po, except yung drugs na wala naman siyang private complainant, wala siyang injured na private individual. Meron pong mga kaakibat na kasong sibil, either ipa-file siya independently or kasabay noong criminal action. Kapag ito po ay namatay before the arraignment, madidismiss na syempre yung criminal case, pero wala pong prejudice. Ibig sabihin, hindi po naaapektuhan yung pagsasampa, ng halimbawa ay pagsasampa ng offended party against the estate. Kung halimbawa po ito ay may mga sisingilin pa o nang hihingi ng danyos o kung ano pa man. So yung civil aspect po, maari pa ring magpatuloy. Dos Compañeras. Ngayon, kung halimbawa ang akusado ay namatay after arraignment. Ano na nga ba yung arraignment? Yung tinatanong guilty o ano ang guilty or not guilty. Ayan, yun po yung arraignment. Yung binasahan ka ng sakdal at ano ang inyong masasabi dito. Umaamin ka ba o hindi sa kaso na doon sa akusasyon sa'yo. Ayan, yun po yung arraignment na dapat ay nandun kapag kayo ay ina-arraign. Kapag po after the arraignment at habang or during the pendency, nakapag-arraign na or during the pendency of the criminal action, both, pareho yung civil at criminal liability ay nawawala na din. Ayan. Dos Compañeras. So, nandyan na yung sagot. Kung mabilis-bilis kayo, ay nakuha na ninyo. Again, kapag po after ng arraignment, ibig sabihin, nakapag-arraign na, at pending pa yung kaso sa korte, nawawala na rin po yung kaso. Ibig sabihin, wala na. Sino pang uusigin mo, di ba? Dos Compañeras.
Paano naman, attorney? Namatay na po kasi yung halimbawa po attorney, sino pa po bang sisingilin, nawala na nga po yung namatay na nga po yung involved sa kaso, yung akusado, paano magsusurvive pa yung civil liability niya? Again, doon pong kanyang estate o yung mga ari-arian na naiwan niya. Kasi kapag may mga namatay, syempre, meron siya mga ari-arian na kahit pa paano maiiwan. Imposibleng wala, malamang meron niyang relo, meron niyang mga alahas na subject pa rin po, deposito sa bangko, o kaya ay mga pautang, o kaya ay meron pa siyang sasakyan, motor, or lupa, kahit gaano kaliit ang lupa, lalo na dito sa Maynila, meron pa rin po yung value. Dos Compañeras. Paano naman, attorney, yun pong nagsampa ng kaso, yun po ang namatay na. Yan. Nawawala na ba yung kaso dahil wala nang maghahabla or wala nang magpapatuloy sa paghahabla, Kapag ka po ang offended party, ibig sabihin yung injured party ay namatay, yun pong abogado, o yung abogado nung nagsampa ng kaso ay obligado na mag-submit ng death certificate or mag-inform sa korte na, namatay na po yung kliyente ko. Or yung halimbawa, kamag-anak niya, kung wala siyang lawyer, yung pong kamag-anak ko ay namatay na. And therefore, yun pong mga tagapagmana niya ang siyang hahalili sa pagsasampa ng sa pending na kaso sa korte. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, hindi po nawawala ang kaso. Ipagpapatuloy po ng kanyang tagapagmana. Ayan. Dos Compañeras. So humahalili lang. Dapat po within 30 days ino-notify. Tapos masasubstitute na po yung party. Sasabihin na the heirs of so and so. Kaya minsan may makikita po kayo substituted by the heirs of blah blah blah. So ganun kapag ang title ng ibang kaso. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna Merville, and syempre Faye Yalong at Eva Duques, gayon din kay, of course, si Ronald Tumbaga. So ayan na yan, Ronald Tumbaga. So hindi po nabubura, hindi po natatapos, except of course after arraignment. Now, may question po dito. Sabi niya, ito na ngayon, makakasingil, si Abigail ito makakasingil pa ba ang nagpautang kung namatay na ang umutang? Syempre, against the estate, baliktarin natin, masisingil pa ba may masisingil pa ba kung namatay na ang umutang? Syempre, yung kanina, makakasingil pa ba ang nagpautang kung namatay na ang umutang against the estate? Kung halimbawa naman ang namatay ay yung nagpautang, hahalili ang kanyang tagapagmana because kasama pa rin ito, yung makukolekta dito ay kasama po sa mga paghahatian ng tagapagmana ng nagpautang. Dos Compañeras. Okay, eto question number 3. Si Jerome, sa aksidente po ba sa daan? Kung may nasugatan at na-ospital, tapos nag-areglo naman, basta sasagutin ang bill sa ospital. Pareho po halimbawa, pero halimbawa po biglang namatay ng nabangga, magtutuloy pa po ba ang kaso kahit pa nagka-aregluhan na? Dos Compañeras. Kapag ka po nag-areglo kayo, nabuhay pa yung nabiktima o yung nabundol ninyo sa mga ganitong road accidents, vehicular accidents, kapag ang aregluhan po ninyo ay noong buhay pa yung inyong nabangga, ibig pong sabihin, ang inaareglo lamang ninyo ay yung ganun pang sitwasyon. Ibang usapin kapag ka namatay after ninyo magkaareglo. Bakit? Ito po yung supervening facts. Ibig sabihin, nagkaaregluhan na kayo. Pero ang kino-cover lang nun, kung ano yung sitwasyon niya noong nag-areglo kayo. Pero yung namatay, maari po itong magtuloy because of the supervening fact or supervening event. So, hindi naging final yung inyong kasunduan ng areglo dahil may ibang nangyari at mas grabe pa. Dos Compañeras. Yun ang gagawin ninyo, makipag-usap ulit kayo, makipag-areglo kayo. Total naman, wala naman talaga kayong intention. In fact, hindi talaga ninyo sinasadya, you are not in bad faith, wala kayong intensyon na mapatay. In fact,
namapatay yung nabangga ninyo. In fact, tinulungan pa nga ninyo, dinala pa ninyo sa ospital, sinagot ninyo ay yung pagpapagamot sana, pero hindi talaga, medyo grabe ang nangyari, or baka meron din siyang pre-existing condition na nag-worsen sa kanyang sitwasyon, kaya mas naging matindi ang impact ng pagkakabangga sa kanya. So, yun po ang importante niyong tatandaan. Kaya pagka nag-involve sa vehicular accident, maganda po na wag tatakbo. No? Makipag-usap ka agad kay inaaway kayo o hindi. Basta kaya lang, of course, i-secure din nyo yung sarili nyo. May pagkakataon naman dahil may mga nagagalit, yung kinukuyog. So, mas maganda din na may traffic enforcer or tumawag kayo ng pulis para din i-secure ang sarili ninyo. Dos Compañeras. Okay, merong question dito si Rodney. Kinuha ko na din ito message sa atin last night. Si Rodney, itinago ang asawa. So, ito yung kwento niya. May pwede po bang ikaso kung ang asawa ko ay nagpaalam na bibisita lang sa pamilya niya pero hindi na po siya bumalik? Tinago po ng magulang niya kasi una't una pa man, ayaw na po nila ako para sa kanyang anak. Ayaw na po nila sa akin para sa kanyang anak. Pati po anak namin ay itinatago na nila sa akin. Dos Compañeras. Kasi kung kakasuhan mo pa, lalong mag-worsen ang inyong sitwasyon. No? Baka lalo kang mahirapan na magkabalikan kayo ng asawa mo kapag kinasuhan mo yung in-laws mo, no? Assuming nakasal kayo. No? Anyway, wala ka namang maikakaso para pilitin ang asawa mo na makisama sa'yo. No, ang tangi lang magiging kumbaga epekto nito, no, kung umalis siya sa pamamahay mo na walang legal o walang valid ground or tamang rason, no, mabigat na rason para iwanan ka, ay matanggalan mo siya ng sustento, no? Yung pag-abandon mo niya sa iyo without any reason, yun po ay ground para siya ay hindi mo sustentuhan. Ibang usapin po yung anak ninyo, dahil yung anak ninyo, obligado po kayong magsustento. Now, halimbawang sabi nito, hindi yung kanyang anak ay itinatago na rin. Ngayon, yung anak po ninyo, bagaman at kumbaga independent po yung sustento doon sa pagtatago or hindi ninyo pagkita sa anak ninyo. Ang maaari po ninyong gawin, kaso, no, ay yung visitation rights, no? Bakit? May karapatan po kayo na makita ang anak ninyo. Dos Compañeras. Civil na kaso lamang po ito para ma-exercise ninyo yung inyong karapatan sa inyong anak. Dahil syempre, tatay kayo no? So Rodney, yun po yung sagot sa inyong question. Okay, may question dito. Alimbawa po, attorney, sa sitwasyon na may nag-amok sa lugar. Ngayon po, inatake niya yung asawa at anak. Halimbawa, si John. Si John, dahil nakita niya ang asawa at anak niya na duguan, inatake niya yung nagwawala. Napatay po niya. Sumuko naman po siya sa pulis, pero nakakulong po siya ngayon. May chance po ba siya na makalaya dahil sa self-defense? Ito yung question number 5. Dos Compañeras. Kung ang pinagtatanggol po niya ay asawa at anak, hindi po yung self-defense. Defense of family ito tinatawag. Ngayon, I assume na meron na siyang abogado kasi medyo mabigat po yung kaso. So, importante lamang po dyan ay makipag-coordinate kayo doon sa kanyang abogado at idetalye ninyo ng husto, ng tama, yung circumstansya kung paanong napatay ni John yung sinasabing nag-amok doon sa lugar ninyo kaya napatay ito ni John, no? Kailangan ma-establish din na talagang dumidepensa siya, no, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at anak, at tama lang, no? Tama lang yung tawag doon. Tama lang yung puwersa na ginamit niya para i-repel sana yung danger o yung threat doon sa kanyang mag-ina, no?
Dos Compañeras. So yun po ang pinaka-importante ninyong gawin. Kailangang ma-establish po ninyo yon, defensive family, para po makalaya siya. No? Importante pong well-coordinated at yung mga statement sa mga testigo ay malinaw na mailahad para patunayan. No? Unang-una, kailangan po kasing patunayan ninyong lahat na dumidepensa lamang siya. At hindi naman talaga niya gusto na makapatay. No? Ipinagtatanggol lamang niya ang kanyang pamilya. Dos Compañeras. Again, yung lawyer po ninyo, ang malaki ang maitutulong sa inyo. Okay, may question dito. May kamag-anak po ako na lagpas 3 buwan na nakukulong dahil sa droga. Nasama po kasi siya sa raid pero hindi naman po siya nagda-drugs. Okay. Dos Compañeras. Hindi ko alam kung anong gusto. Sabi niya pala, tulungan niyo po. Well, actually, kung ganito po, depende po kasi kung anong kaso. No? Kasi malawak po ang RA 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yun pong bailable kapag ka po, no, yung possession na napakakonti lang. Kasi yun pong kantidad or quantity ng droga na nakuha sa inyong possession ay nagmamatter po kung ito ay pwede bang bail o kung ito ay pwede bang i-plea bargain. Ano nga ulit yung plea bargain? Yung plea bargain, yung aamin kayo sa mas mababang kaso. Dos Compañeras. So, yung bail po ay available para doon sa Section 11. Ano ba yung Section 11? Yun po yung ang tawag doon, possession. Kapag yung use din, no? Kapag nakuha sa inyong quantity ay maliit lang, pwede po yun. Dos Compañeras. By the way, kapag ka po umabot ng 5 gramo ang nakuha sa inyong possession at hindi naman kayo nagbebenta, maari po kayong mag-plea bargain. Anong ibig again, ang plea bargain, umamin sa mas mababang krimen, yung possession ng drug paraphernalia. Pero kapag ka po umabot ng 5 gramo at mas mataas pa sa 5 gramo, wala na pong plea bargain na pinapayagan. Ayan. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Same thing din po doon sa marijuana, dahil dito sa atin illegal din po or ipinagbabawal din po ang marijuana. Wala pa po sa atin yung medical marijuana. Yung umabot po pala ng 1 gram of shabu hanggang over 10 grams of marijuana ay hindi entitled na makapag-plea bargain. Ayan. Dos Compañeras. May mga meron po mga inilabas kasi ang Supreme Court patungkol doon sa pag-plea bargain kapag ang involved ay droga. No, medyo meticulous po ito, medyo ang tawag doon. May mga numbers kasi doon mga 0.00 something, 0.0 ganito. So, pwede ko pong i-post 'yon para malaman po ninyo kung sakasakali, dahil marami pong mga questions sa atin patungkol doon sa drugs. Bakit ba ang dami na i-involve sa drugs? Dos Compañeras. Okay, halimbawa po, attorney, ako ay nakasuhan, nakipag-areglo po ang parents ko. Halimbawa po, attorney, ako po ay nakasuhan, nakipag-areglo po ang parents ko sa kinasuhan. Nakipag-areglo po ang parents ko. Pumayag naman po yung nagkaso na huhulugan na lang yung hinihingi nilang bayad sa areglo. Halimbawa po, attorney, may arraignment pa po. Pwede po bang hindi na ako umattend? Ayan. Dos Compañeras. Ang question ko, medyo may kaguluhan yung question niya, pero trying siguro na tawag doon, ipakita na hindi siya yung involved. Pero ganito ang sitwasyon. Si A or si Ana, ganito lang na, si Ana ay na-involve siya sa krimen. Yung mga magulang niya ay nagsettle o nakipag-areglo para sa kanya. Pumayag sa areglo.
Ngayon, merong schedule ng arraignment. Ang tanong, no, kailangan pa daw niya bang mag-attend sa arraignment o pa pwedeng magulang na lang niya ang umattend, no? Sa mga ganito pong kaso, kapag may arraignment po, hindi po maaaring hindi siputin ng anong tawag doon, ng kinasuhan. Lalong-lalo na, no, kapag ang kiniklaim mo ay nakapag-areglo na kayo. Bakit? Kapag ka po nag-areglo na kayo, kailangan po na umattend yung kinasuhan at saka yung nagkaso. Bakit? Kasi unang-una, tatanungin, i-arraign ka po muna. Tatanungin ka, guilty or not guilty? Pwede mo sabihin, not guilty, Your Honor. O bakit? Magpapatuloy po ba tayo? Ay, Your Honor, nagkaroon na po kami ng aregluhan. In fact, nandito po yung sinumpaan, yung affidavit of desistance, no, ng naghahabla sa akin, at nandito din po yung naghahabla sa akin, at willing po patutunayan po niya sa inyo, i-confirm po niya sa inyo na nag-execute na siya ng affidavit of desistance at ina-atras na po niya ang kaso dahil nagkaarigluhan na po kami. Dos Compañeras. May mga pagkakataon po kasi, may mga kaso na kung hindi naman grabe, no? Hindi naman mabigat na kaso, ay ini-encourage po talaga ang pag-aareglo o pagsesettle ng mga partido. Ito ay para na din maiwasan yung pagdami pa ng mga kaso sa korte, at saka kapag mga maliliit or hindi naman kabigatan ng mga kaso, para at least, no, tapos na agad at yung mga partido ay matahimik na, no? Dos Compañeras. Kaya lang may mga pagkakataon po ng kagaya niya na installment. Ang halimbawa nag-aareglo, sige, installment na lang, yung atraso ko sa iyo babayaran ko na lang pero hindi ko pa kaya ng buo. May mga pagkakataon na pinagbibigyan yung tinatawag na provisional dismissal. Again, tinalakay natin yung provisional dismissal kagabi, na kapag ang parusa sa krimen ay hindi lalagpas ng 6 na taon, maari pong provisional dismissed or parang temporarily ma-dismiss yung kaso ninyo. At kapag ka po after 1 year at nakatupad kayo, say for example dun sa inyong naging kasunduan, o kaya ay talagang hindi na nagpakita pa yung naghabla, ay after 1 year, permanent na po yung dismissal. So hindi na matutuloy yung kaso. Or kung lagpas ng 6 na taon, sana ang barusa sa krimen na nag-commit ninyo, yun po hanggang 2 years. Ayan. Dos Compañeras. May question po dito, pero bago natin, ito, question number 8. Kinasuhan po kasi ng women's desk ang asawa ko. Baka pwede po ninyo ako matulungan, makalabas ang asawa ko kasi nakakulong po siya. Dos Compañeras. Malamang kung hindi ito child abuse ay vowsy or anything related sa abuse ng mga kababaihan or bata, no? Kapag ganyan, magpiyansa po kayo, no? Yun po. Tsaka pero sana po ito lang ang ating pakiusap, no? Kahit alam ko pong mahal ninyo ang asawa ninyo, no? Pero wag po ninyong tinotolerate yung kanyang pang-aabuso sa inyo, sa inyong kakilala, o kung kahit hindi nyo kakilala, pati sa mga bata. Wag po ninyong tinotolerate, no, ang ganyang mga uri ng anumang uri ng pang-aabuso kahit mahal po ninyo ang asawa ninyo. Dos Compañeras. Kamukat-mukat nyo dyan, kayo na ang inaabuso. Hinahayaan nyo lang, no? Wag po kayong papayag na inaabuso kayo. Dos Compañeras. Anyway, magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Again, ang ating pong bonus question. Kung ang akusado ay namatay, blank, arraignment, or ang arraignment, ang pananagutan sa parehong civil at criminal na nagmumula sa krimen ay nawawala na din. Dos Compañeras. I-message po ako sa aking page, Attorney Rina Seco, sa inyong sagot, at dun po ako pipili ng mananalo tonight. Again, hindi ko po kasi na-access yung messenger ng Dos Compañeras. So doon lang po muna ninyo ipadala ang inyong sagot. Dos Compañeras. Okay, si Eleanor Hieronimo, magandang gabi sa iyo. Gayon din si Eds Maglakas and Angelita Federico,
si Merville. At happy birthday sa iyo, Merly Roquillos, dyan sa Bacoor, Cavite. Classmate ko ito ng grade 1 eh. happy birthday sa iyo, Merly Shena Roquillos, originally taga Bagtingan, Buenavista, Marinduque, pero nakatira ngayon dyan sa Bacoor, Cavite. Happy birthday, Merly. Dos Compañeras. At sabi nung isa lubayan na kasi, no? Lubayan na kasi ang droga. Si Edmars Undalok Tandingan, magandang gabi sa'yo. At syempre, yung mga iba pa na nanunood sa atin, magandang gabi, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, dito po rin sa DZRH. At kasama po ninyo, Attorney Rina Seco. Etong question ni Arnold Pogi. Patingin nga kung Pogi. Sabi niya, ask ko lang po, Attorney, kung halimbawang kasama ako sa affidavit, kailangan ko din bang umattend ng hearing? Okay. Meron po bang patawag, no? Kapag ka may patawag, ay pupunta po kayo, no? Lalong-lalo na, Ferdy. Lalong-lalo na kung ikaw, Arnold Pogi, ang nagsalaysay. Yan. Siyempre, panunumpaan mo yung sinalaysay mo, i-confirm mo na ikaw nga ang gumawa nun. In fact, pirma mo nga yun at i-identify mo yung salaysay na ginawa mo. Dos Compañeras. Ayun. Pero gusto ko ng pruweba. Pogi nga ba? Ayan. Ito, halimbawa, kailangan ko po pa bang mag-bail? Kung halimbawa po, nagkasundo na kami at nung nagkaso sa akin, no, ibig sabihin niya na nasa korte na yung kaso. Pangalawa, ba't hindi nyo kasi pinaabot nyo pa sa korte? May affidavit of desistance na po ba? Ay syempre, kailangan po rin yung mag-bail. Kung halimbawa po, na-issuehan na kayo ng warrant of arrest or bago pa kayo ma-issuehan ng warrant of arrest, mag-surrender na po kayo sa korte. Bakit? Kasi po, kapag ka nag-surrender kayo sa korte, magkakaroon na ng jurisdiction sa inyo. Yung korte. And therefore, uusad na po yung kaso. Yung ibang lawyer ang sasabihin niyan, hindi mag-file tayo ng kung ano-ano pang ipa-file. Pero ito po, I think, no, para sa akin, no, kung ako ang didiskarte, mag-surrender na kayo or kaya mag-file na po kayo ang best is mag-file po kayo ng bail, magpiyansa kayo. Total naman, ibabalik din naman at ibabalik yung piyansa nyo. Bakit? Kasi po, para magkaroon ng jurisdiction sa inyo yung korte at makausad na kaagad ng kaso, maset na agad for arraignment. Bakit? No? Kapag ka na-arraign kayo, tanong nyo kaagad. Kapag ka nag-file kayo ng bail, tanong nyo kaagad, kailan po ang arraignment? Para maset na kaagad. Para pagdating doon sa arraignment, Judge, nagkasundo na po kami, narito po ang affidavit of desistance, nandito rin po ang nagreklamo sa akin. No? Kasi, no, para mabilis ang proseso, kasi kung may mga motion pa kayo, ano po yan? Tatagal at tatagal. Ang ending, doon pa rin kayo sa pagdating ng arraignment, no? I-arraign kayo, not guilty or honor, kasi po, eto na po, nagkasundo na po kami. Ayan. At bati na po kami nung kaaway ko. Diba? Kasi sabi po niya, okay na po kami, basta nagkasundo na po kami sa aming hindi pagkakasunduan. Dos Compañeras. Ayan. So, again, mas mabilis, mas mapapabilis kayo. At saka mas matipid na yun. Bakit? Kung magpa-file pa kayo na kung ano-anong mga motion dyan, kada appear sa korte, magbabayad pa kayo kay attorney ng appearance fee, no? Kada dokumento, babayaran nyo pa si attorney, di ba? Mas mahal ang dokumento kaysa sa appearance fee, no? At least, kung nandun na kayo, nagpiyansa na kayo, pagkapiyansa ninyo, tanongin nyo kagad, kailan po ba yung namin, yung arraignment, no? Para matapos na kagad. Kasi pagkatapos nun, di ayos na, no? Kapag tinanggap na ni Judge, di ayos. Tapos, marirelease na din kaagad, no? Mayroon na rin order of release ng bail. Di makukuha nyo rin kaagad yung pera mo. May babawas lang na kaunti, pero di lalagpas ng 1,000 yun. Dos Compañeras. Nakatipid pa rin kayo kaysa nagbayad kayo ng appearance fee ni attorney. Parang nagkaroon pa ng hini-hear yung motion ay nagkaroon pa ng cancellation, na-reset pa, nandun na yung abogado nyo, di obligado pa kayong bayaran yun, di ba? Pagbalik uli, isa na naman bayad yun. Di napamahal pa kayo, di ba? Dos Compañeras.
Eto ang question. Yung mga paulit-ulit ang message, naiisa lang naman, paulit-ulit ang sagot, lalo na mali pa. Isang beses lang po kayo sasagot, no? Okay lang po yun, huwag nyo nandamihan ng masyado. Kasi pare-pareho lang din po ang count. Pare-pareho lang din po ang count ng isa o maraming sagot, lalo na pagka mali, mali po talaga. Anyway, paano po, attorney, kung halimbawa ang nanay ko nagkaso ng illegal dismissal? This is interesting. Ano po, attorney, nagkaso ang nanay ko ng illegal dismissal dahil tinanggal po siya sa trabaho. Hindi pa po tapos ang kaso. Mawawala na din po ba ang kaso niya? Okay. Hindi po mawawala ang kaso niya. Ino-notify po ninyo. Halimbawa kung ito ay nasa NLRC, no, ang kaso ng inyong nanay, mag-notify po kayo na pumanaw na siya, dalhin nyo ang death certificate at patunay na kayo ay tagapagmana at kayo ay anak niya, kasi yung mga heirs ay yung po ang maaaring humalili sa kanya kasi pinapayagan po ito sa kaso ng Nedira versus NJ World Cup, no, December 2022. This is a new case, 2022 lang. Sabi niya, kailangan pa rin bigyan ng pagkakataon yung mga heirs, no, na humalili sa namatay na empleyado. Bakit? Kasi ito rin ay para bilang respeto na din doon sa yumao, at the same time dahil imbibed with public interest itong mga ganitong uri ng mga kaso, dahil syempre karapatan ng mga manggagawa at obligasyon ng mga employers na irespeto yung proseso, no, kung sakasakaling magtatanggal ng empleyado. Ayun, yun ang sinasabi ng korte. Dos Compañeras. So therefore, Cheryl, nakikiramay kami sa iyo. May karapatan pa rin po kayong ipursigi ang kaso na kinamatayan na ng inyong magulang. Dos Compañeras. Si Raymond Batalon, pabati daw naman. Hindi pa raw siya nababati. So magandang gabi sa iyo. Ay, ayaw pala kitang batiin, Raymond Batalon. Magandang gabi sa iyo, Raymond Batalon. And of course, nanonood din sa atin at kumakain. Anong kinakain ito? Kumakain ng Utan Bisaya. Utan Bisaya ba to? Carly Acelo nanonood sa atin. At syempre Arnold Reselis, kapag po ba sa bangko ang may demand letter, kailangan po ba talaga yung gusto ng bangko ang masusunod? Pwede po kayong makipag-usap, makipag-negotiate, especially kung ito yung mga credit cards, no? Pwede po kayong mag-arrange, especially kung hindi pa ninyo kaya. Yan. Pwede pong gawin yan. Pumapayag naman, nakukuha po sila. Mas madali po silang kausap, no? Yung mga taga-bangko kaysa yung mga inuutangan sa online lending, no? Yung mas madali po silang kausap at mas reasonable. Syempre, may reputasyon din nila ang at stake dito. Dos Compañeras. Anyway, again, no, kapag ka po, no, balikan po natin ang ating question na ano ang mangyayari sa kaso kung namatay na ang isa sa mga partido, kapag ka namatay po ang akusado. Kapag ka po namatay ang akusado, ibig sabihin po sa kriminal na kaso, bago ang arraignment, madidismiss ang kasong kriminal, maaring magpatuloy ang kasong sibil, no, dahil yung sibil na aspeto ng kaso na pinag-uugatan ay yung criminal case. Kapag ka after the arraignment, matapos ang arraignment, no, ay nadidismiss po, mawawala na po pareho both criminal and civil liability. Dos Compañeras. Kaya yung sumagot ng before, mali po yun. The answer is after arraignment. So, congratulations sa iyo. Ito, nakuha ko na. Okay, congratulations sa iyo. Ang sagot niya ay after arraignment. Si Rina De Los Reyes. Congratulations sa iyo. Dos Compañeras. Miss Rina De Los Reyes, ipadala mo lang ang iyong GCash number at dyan ko ipapadala ang inyong premyo. Yung nanalo kagabi, si Renz Revilla. Gayon din yung nanalo ng Monday, si Maria Tesang Lazaro. Matatanggap po ninyo ang premyo ninyo on Saturday. Wag po ninyo muna akong sisingilin, ha? Sa Saturday kasi,
para isang transaction yan, sabay-sabay, send again. Di ba? Matatanggap nyo po yan bago matapos ang Sabado ngayong week na ito. Dos Kumpanya. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Again, happy birthday sa'yo, Merly Shena Roquios, and magandang gabi sa'yo, Ate Lily Baradi, and Ate Ching Elag, and of course, ang mga kamag-anak ko dyan, ang angka ng mga Seco at Soleta dyan sa Benavista, Marinduque. Dos Kumpanieras. Happy belated birthday din sa iyo, Miss Sen Hamilia Abetria ng IBP Marinduque. At ang mga taga-IBP Pasay, magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Kumpanieras. At happy birthday sa iyo, Sanser Pertes, and advance happy birthday kay Ate Lucy Seco and of course, Judge Cheryl Alomia Makapagala. Magandang gabi din sa iyo, Attorney Christian Tarse, Attorney Chikoy, at Attorney, sino pa ba? Attorney, yon lahat na lang, batchmates ko, classmates ko sa UST. Yeras. Magbabalik po tayo bukas sa isa na ng episode ng Dos Compañeros. Nakasama po ninyo si Het Del Moro sa technical at saka si Jeric Raval Barreto. Ako naman po, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Kumpanieras.